So ito po yung ating automatic and manual mode na floatless relay. At meron tayong itong contactor na direct online. So yan, meron tayong manual mode dito. Yan. Meron tayong selector switch. Yan, 3 position. Sa gitna po yung off. Ito yung kanyang manual. Sa kabila yung auto naman. Tapos syempre meron tayong trip indicator. Ito yung ating power indicator, yung orange. Tapos either auto man yan, either auto mode or manual mode, pwede pa rin tayong mag trip para safety. Yan. So tapos sa gitna yung yan, off position. Ito naman yung ating circuit breaker. Yung mga gamit pala natin, meron tayong floatless relay, floatless liquid level switch, isang circuit breaker, meron tayong magnetic contactor set with overload relay. Meron tayong 3 position na selector switch, stop and start na push button. So meron tayong indicator light, saka ditong indicator alarm natin. Saka meron tayong fan motor na ano natin, as load natin as electric pump motor natin na sa simulation lang. Ngayon, meron tayong diagram dito. Ito yung ating diagram. At ito yung ating actual na control circuit at saka power circuit. May mga numbers po ito, so hindi po tayo malilito. So napakadali lang po wiring nito. Sundan lang po natin to, mga numbering. Standard naman po yung numbers ng ating mga magnetic contactors. Yan, pati yung ating mga indicator lights. Dito based sa ating actual na diagram. Ito yung ating power diagram. So circuit breaker, magnetic contactor, MC, overload relay. Ito yon. Tapos siyempre dito na yung ating motor. Sa floatless relay naman po natin ay mayroon naman din po yung diagram sa kanyang device mismo. So hindi po siya nakakalito. 7 at 2 po yung kanyang supply voltage dyan sa ating relay. Tapos yung ating common dyan is number 8. Normally close yung 5. Normally open yung 6 na siyang ginagamit natin sa switching ng ating control ngayon. Yung E1, E2 at E3 meaning yun yung electrode. So yung E3 dyan yung ground. Yung E1 dyan yung pinakataas na nagde-detect ng ating off. Kapag high level, nag-off siya. Low level naman itong E2 o electrode number 2. So ito yon yung ating simulation. So wala tayong electrode, so wire lang yung gamit natin. Ito yung E1 natin sa pinakamataas. Ito yung sa gitna. Pinakamababa naman yung E3. Sa magnetic contactor naman natin ay mayroon niyang mga indicator na markings din. So hindi din tayo malilito dyan. Tayo number 14, number 13 yan sa taas. NO meaning normally open. NC means normally close contact. So magkasama po yan, magkatapat. Kung gusto nyo i-double check, lalo na sa mga baguhan, is i-double check nyo po using yung ating multimeter or continuity tester. Dito naman ang ating number 98 and 97, normally open. NO 95 and 96, normally close. Yung ating overload relay na contacts natin. Tapos syempre sa ilalim nan is makikita natin yung T1, T2 and T3 kung 3 phase. So kung single phase, so dalawa lang yung gagamitin natin dyan. Either kung saan nyo gustong gamitin. Kung ako, kung single phase yung ginagamit ko ay T1 and T3, or sa taas naman is line 1 and line 3 na terminals para at least magkalayo yung ating wire sa ating control circuit, sa ating load o yung power circuit pala. Tapos ito yung ating 3 position na selector switch. Yan. Yan yung auto nya. Tapos dito sa gitna yung off. Tapos manual. So yan siya. Tapos yun ating mga push buttons. Ngayon sa diagram natin, dito nakalagay tayo A auto, yung O is off, M is manual. So basically galing sa ating circuit breaker ito line 1 and line 2, kasi line to line po yung ating supply dito. So naka connected lang siya, naka parallel yung unang wiring. Tapos yung kabila syempre sa ating floatless relay auto mode, at saka sa ating stop start buttons naman yung manual. So nandito yun actual natin. Yan po, naka jumper lang siya galing sa line 1. Tapos yung isa is dito sa auto mode, yung kabila isa nasa manual. So ito yon yung number 7 natin na ginamit sa ating
diagram. So yan siya. So, napakabilis lang pong sundan. Tapos nakaparallel siya sa number 8, which is ito. Yan. Yan, may mga numbers po yan. Hindi siya nakakalito. Tapos yung out niyan is sa number 6. Ito, nandito sa taas yan. Punta yan, nakaparallel lang din yan sa ating A1 na magnetic contactor natin na coil. Ganon din dito sa ating manual. So, nag-iba lang siya ng wiring. Dinaan lang natin siya sa ating start and stop button. Pero, pasok pa rin siya dito sa ating A1 terminals na dito po. Yan. Itong nakakonekta yung ating nakaparallel, yung ating indicator lamp na green, which is ito, X1 and X2 terminal. Tapos, galing sa line 2, naka-common yan. Yan. Yung A2 at saka yung number 2 ng ating floatless relay. So, naka-common rekta na yan. So, makikita nyo itong mga kulay itim na to na wire. Yan yung ating line 2, which is dito yan nakakonect sa ating NC normally close. Yan. Ito siya, number 95. Para pag once na nag-open yan, kapag merong overload, automatic off yung ating magnetic contactor at i-off niya rin yung ating motor. So, ganun lang siya. So, nilagyan natin ng orange na indicator once mayroon siyang power or normal power niya. Kaya, laging nakailaw yung orange. So, depende po sa gagawin yung diagram. Pwede nyo yung i-modify o depende sa sequence na gusto na inyong client. Pwede nyo pong dagdagan. Tapos, once mayroong overload na magaganap, mag-change yung contact na ating overload relay. So, yung open ay magiging close. Kaya, iilaw o magtutunog yung ating alarm, which is ito. Yan. Tapos sa power circuit, so yan po siya. Ito yung gamit natin, fan motor as simulator ng ating water pump. Kung sakali sa usually naman ginagamit to sa water pump. So sa mga gustong bumili ng mga legit shop na pinagbilhan natin ito, so suki ko po yon. Maglalagay lang po ako ng link sa ating description o kaya sa ating magpipin lang ako sa ating comment section ng legit shop kasi mahirap din po na bumili ng hindi entre lehitimo na mga shop lalo na sa online. So tingnan nyo lang kung gusto nyo bumili ng mga legit shops gaya nito, yung ating fan motor, yung mga push buttons, indicator lights, ating mga magnetic contactor. So ito pong mga shop na to ay akin pong suki at subok ko na po. So yan siya, once na power on natin yan. Yan, check natin sa manual mode. Yan. Start, stop. Yan. Yan, sa auto mode naman, nailaw yung ating floatless relay. Yan. Pagka dumitek siya ng low level, andar ang fan. Pagka high level, detect sa red, off. So, ganun po kadali yung ating automatic and manual mode. So, comment lang po kayo kung meron kayong katanungan. Pwede nyo po akong i-message sa ating FB page na Electrician's Guide. Re-replyan ko po kayo. Salamat po.